The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Muli pong nagbabalik ang programang Tekno Negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Dito lamang po yan sa ating himpilang Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ako po si Miss Rhea Cariaga. At ako naman po si Shira Jam Lacson. Samahan niyo po kami sa halos isang oras na talakayan tungkol sa mga proyekto, services at iba pang usapan mula sa Enterprise Development Division o EDD. Dito po yan sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, PhilMec. Bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, bumati po muna tayo sa ating mga tagapakinig sa ating 90.fm radio channel at sa mga viewers mula naman sa ating Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Simulan po natin ang ating pagbati sa ating pong PhilMec Director 4, Dr. Janicio G. Alvindia, sa ating pong Director 3, Sir Joel V. Dator, sa mga division chiefs and section heads po ng ating ahensya, iba pang staff, guards on duty, utility personnel at sa buong PhilMec community. Sa ating naging unang episode, na ipakilala natin sa ating mga karadyo agri ang programang Tekno Negosyo. Naibahagi namin na ang programa pong ito ay nabuo upang i-share ang layunin ng aming dibisyon na makatulong sa mga magsasaka at agri-entrepreneurs gamit ang iba't ibang makabagong teknolohiya. Hindi lang po kami nakatutok sa palay o bigas, kundi pati na rin po sa mga high-value crops katulad po ng coconut, cashew, coffee at iba pa. Gusto naming ipakita na ang teknolohiya sa agrikultura ay hindi lamang pang produkto, kundi pwede rin pong maging daan para sa mas maayos at kumikitang negosyo. Kaya sa programang ito, bibigyan natin ng spotlight ang iba't ibang agri-technologies at paano ito makakatulong sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Tekno Negosyo is about bridging technology and livelihood para masulit ang bawat ani, bawat produkto at bawat oportunidad sa agri-negosyo. Yes, tama ka dyan. Ang programang ito ang magbabahagi ng mga stories, experiences, projects, activities, programs, and initiatives ng EDD on how to build technology-based enterprises na mga adopters ng PhilMec technologies and the beneficiaries of RCEP and CFI-DP. Also, ano yung mga ways and outcomes kung paano makakatulong ang mga technologies na ito para maging negosyante ang mga farmers, cooperatives, and associations that EDD are assisting. Kaya po, patuloy po kayong tumutok tuwing 2nd and 4th Fridays of the month para sa mga isi-share naming mga kwento at impormasyon. Ngayon naman po, para sa panibagong episode po ng ating programa Let's Dig Deeper sa Enterprise Development Services. At meron po tayong makakasamang mga experts na magbabahagi sa atin ng mga impormasyon tungkol dito. Ayan, ngayong hapon po, makakasama natin ang Division Chief ng EDD, Engineer Maria Resurrection L. Altamera, and the Section Chief of Enterprise Capability Enhancement Section, Engineer Danilo A. Briones. Good afternoon po, ma'am and sir. Batiin po natin ang ating mga karadyo agri. Yes, good afternoon muna sa inyo, Shaira, Rhea, and of course si Danny, nakasama ko sa Enterprise Development Division. Binabati ko rin po ang aming Director 4, si Dr. Alvindia, ang aming Deputy, si Sir Joel Dator, lahat ng mga kasamahan kong MANCOM members, lahat ng mga taga-PhilMec, ang aking nanay, mga kapatid, pamangkin, mga kasamahan ko sa division, yung mga nag-hair and makeup sa akin, sila Engineer Gemma, Engineer Kai, Miss Michelle, and Miss Jancel.
Of course, nakalimutan ko yung mga anak ko. So, binabati ko rin yung mga anak ko, baka magtampo. And also, yung mga kasama ko kanina sa Promotion and Selection Board, sila Sir Jerry, ang chair doon ay si Doc Nelson Santiago, si Miss Shalimar Barza, and Miss Lovell. Yan. So, hello po. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon, Miss Shai and Miss Rhea. Good po. afternoon din sa mga taga-subaybay, even sa FB Live and even sa ating radyo. Good afternoon din sa mga taga-EDD Taas at EDD Baba. So, good afternoon din po sa ating mga sa aking mga pamilya, no. Parang ang dami kong pamilya. Sa aking misis kay Miss Beth at sa aking mga anak kay Dian, kay Daniel at kay Zane Matthew. So, Ayan, okay po. Let's proceed na po on our first question. Ano po, Ma'am Sherry, Sir Danny? First question po, maaari po ba ninyong ibahagi sa amin kung ano po ang EDD at ang mga gampanin po ng division? Yes. Ang EDD or Enterprise Development Division, for the information ng mga ating taga-panood at taga-pakinig, ay nabuo ito noong way back 2009 na create siya according to the Executive Order 366. At nagkaroon ng Enterprise Development Division para yung mga technologies na nade-develop at ina-extend ng ating mga RDE divisions ay maging mabunga, magkaroon sila ng mga kumikita at sustainable na technology-based enterprises. So layunin nga nito ng division na itong mga technologies na na-develop ng PhilMec at pati na rin yung mga pinamamahagi namin sa mga major programs like yung RCEF and CFIDP ay maging sustainable and profitable enterprises sila. So yun po yung end na goal and major function ng aming division. yeah. More specifically, yung mga ginagawa ni EDD ay nagpo-provide kami ng technical services such as preparation of feasibility studies, mga business plans para dun sa ating mga cooperators and sa mga adapters ng ating mga post-harvest and mechanization technologies. Meron din kaming ginagawang mga specific or mga need-based na assistance or development services gaya ng mga need-based learning sessions to sustain the post-harvest and mechanization enterprise. At meron din kaming mga social laboratories o yung mga model enterprises. Ito yung mga successful adapters ng ating mga technologies. Dinidevelop natin sila into social laboratories para meron tayong showcase ng ating mga successful adapters ng mga PhilMec technologies. At nagpo-provide din ang EDD ng coaching and mentoring. Monitoring tapos coaching and mentoring para masiguro na nasusustain yung mga enterprises na tinutulungan natin. Ma'am Cherry, Sir Danny, ano-ano po ang mga enterprise development services na ginagawa ng division at gaano po katagal ang isang intervention at ang coverage po nito? Yeah, sige. Yung mga enterprise development services na pinoprovide ni EDD ay nakapaloob dun sa ating mga projects. Ang Enterprise Capability Enhancement section ay mayroong 4 na regular na continuing projects. Dito pumapasok yung ating mga enterprise development services gaya ng conduct ng mga technology investment briefing para ito doon sa mga gustong mag-adapt ng mga PhilMec developed technologies. Ginagawa natin itong briefing na ito, then mga needs assessment and profiling. Tapos nagkakaroon din tayo ng mga learning sessions para sila ay mas maturuan ng mas malalim, and then nililink natin sila doon sa ating mga manufacturers noong technology at sa mga partner agencies kasi may mga activities or may mga interventions na hindi si PhilMec nakapagbibigay. Tinatap natin yung mga ibang agencies. Meron din tayong mga technical assistance gaya ng mga minor repair kung kaya natin, and then packaging and labeling at saka market linkages na ginagawa ni EDD. Aside from that, for projects ng EDD ay sa regular projects ay meron ding 6 na projects doon sa ating EDD RCEP or sa EDSS, Enterprise Development Support Services na ginagawa natin. 6 na projects yun. Nagkakaroon tayo ng mga operational planning, training workshops, learning sessions or lakbay-aral na dinadala natin sila doon sa mga big brothers, itong maliliit na gusto ring lumago, and then monitoring and quick survey to
tungkol doon sa tanong na kung gaano katagal yung isang intervention, depende ito doon sa growth noong enterprise. Kasi meron yung mga mabilis lumago, meron yung mabagal. So, hindi natin sila iniiwanan hanggat hindi sila lumalago. Sa part naman ng CFIDP, gaya ng nabanggit ko kanina, isa ito sa mga ipinatutupad ng aming division. Yung shared processing facilities naman, kasalukuyang nagsasagawa ng immersion activities or process documentation yung mga staff ng EDD. At ang layunin nito ay mabantayan yung day-to-day operations ng mga shared processing facilities at makita kung ano yung mga gaps or needs nung shared processing facility para masolusyonan kaagad, mabigyan kaagad siya ng karampatan at mabilisang tugon sa mga ito. Ito po, sa mga shared processing facilities na ito, we expect to monitor them and process document them for 3 years at least, or at most rather, sa 3 years, after which we will win away. Pero yan ay hindi dahilan para totally na iwanan namin sila. Of course, we will still do yung monitoring. Yan. So although not as closely dun sa first 3 years, pero from time to time ay babalik-balikan namin sila. Yan. So ang intention talaga nun, makita na kumikita at maging sustainable yung enterprises for the shared processing facilities for coconut. Okay po. And next question, sino-sino po ang mga nakakatanggap o beneficiaries po or adopters na natutulungan or naa-assist po ng division? Karamihan sa mga nakakatanggap ng technologies or beneficiaryo, actually dun sa mga technologies na na-develop ng Filmec, adopters yung tawag natin sa kanila, ay they could be sole proprietors, mga farmer cooperatives, associations, pati yung mga women groups, yan, kasama sila sa mga ina-assist ng division. For RCEP naman ay mga ito ay mga FCAs at saka mga local government units na nag-qualify din sa criteria na nakaset for having the recipients and beneficiaries. Yes. Ayan, thank you po Ma'am Cherry and Sir Danny. Ayan po mga Karadyo Agri, napakinggan po natin ang ilan pa lamang sa mga impormasyon patungkol sa Enterprise Development Services. At maya-maya lamang ay mayroon pang karagdagang impormasyon tayong mapapakinggan. Dahil sa dako pong ito, atin po munang basahin ang mga comments and shout-outs sa ating live stream. Ayan, meron po ba tayong mga comments and shout-outs dyan? Ayan. So, ako po muna siguro mag-shoutout po muna ako sa ating pong mga kasamahan sa EDSS. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo dyan? At sa ating pong mga kasamahan dyan naman po sa Upper EDD, sabi nga po nila, ang mga SS at EPAS. Kamusta po kayo? Ayan. So, meron din po sabi po, pa-shoutout daw sa Cold Chain Boys, especially sa Austin Reeves ng Cold Chain, Kuya Pablo. Hello po. Good afternoon. Ayan. At ganoon rin po sa aming mga kasamahan na pauwi pa lamang galing po sa kanilang mga biyahe. Ayan. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi dahil po sila ay merong field work po ngayon. Ayan. At basahin po natin ang ilang pong comments or shoutout sa ating Facebook Live mula po kay Ma'am Dayan Esther Briones. Ayan, meron po siyang 3 heart na sined. Ayan, heart din po para sa inyo, ma'am. Ayan, sabi po niya, shout out po sa Tatay Kwa. Ayan, ganun po talaga yung kanyang spelling, Kwa. Ayan, good afternoon po sa inyo, ma'am. Sa mga nakatutok po sa ating programa, kayo po ay nakikinig sa programang Tekno Negosyo, Teknolohiyang Gamit, Negosyong Sulit. Kasama niyo pa rin po ako, Miss Rhea Cariaga at Shire Lacson mula sa Enterprise Development Division ng Filmec. Maaari rin po tayong mapanood sa official page ng Radio Agri 90.1 FM Filmec. Maaari rin tayong mapanood ang mga na-miss ninyong episodes sa ating YouTube channel na Radio Agri 90.1 FM. You can also follow our other digital platforms, Instagram,
Radio Agri 90.1 FM. Sa mga ka-Radio Agri po natin na nakatutok ngayon, kung may questions po kayo at pagbati, maaari pong mag-comment sa ating live stream at mag-text sa ating official text line. Tandaan po ninyo, 0962-119-7445. Ulitin ko po, 0962-119-7445. Ayan, balik po tayo sa usapin ng Enterprise Development Services. Ma'am Cherry and Sir Danny, ano-ano nga po ba ang mga requirements po para maging possible beneficiary at ano po ang proseso po nito? Kagaya ng nabanggit ni Ma'am kanina, Ma'am Cherry, yung mga mga nakakatanggap ng mga PhilMec Developed Technologies ay tawag natin sa kanila mga adapters, no. Ang PhilMec kasi ay mandated to generate yung mandate natin is R&D, mag-generate ng technology. Then after ma-generate itong technologies na to ay meron tayong inila-license na mga manufacturers. So hindi si PhilMec ang namimili actually. Pag regular project siya, PhilMec Developed Technologies, hindi si PhilMec ang namimili ng mga beneficiaries or recipient kasi ito ay ginagawa ng mga ibang agencies like DA, DOST, DTI, and others. No, sila yung bibili ng technology ni PhilMec na na-develop from the manufacturer, then ibibigay nila to. So meron silang mga sariling criteria or requirements na sinusunod. Kaya hindi tayo doon. Pero kapag naipamigay na nila ito, syempre, dahil technology ni PhilMec ito, sinusundan natin ito sa mga binigyan ng mga agencies at tinutulungan natin sila para maging enterprise. And for the RCEP beneficiaries naman, ang nagsiset nito ay yung sa FMFOD, yung Facility Management and Field Operations Division. May mga clusters dito at merong mga sets of criteria na sinusunod. Sila yung nagkakandak ng evaluation and validation ng mga FCAs, no? FCAs or LGU beneficiaries. Yun. Tapos pag naka-identify na ng recipient at naka-receive na ng technologies, yung package of technology na pinamimigay sa RCEP, sinusundan pa rin ito ni EDD para mag-conduct ng mga intervention para dun sa management naman noong enterprise na to, yung sa mga farm machineries na binamigay natin. Yeah, sa part naman ng CFIDP, meron ding isang division under PhilMec na siya rin nagsasagawa ng identification, screening, at validation ng mga potential recipients nito. Ito yung CTF FMOD kung tawagin, yung Facility Management and Operation Division for the Coconut Trust Fund. At meron din silang sariling criteria na ginagamit. At mabanggit ko na rin na partner natin dito sa CFIDP implementation ang ibang partner agencies like the Philippine Coconut Authority and DTI and other similar departments and agencies. Okay, so ayan po sa atin pong mga farmer listeners and viewers. And in connection po doon, paano naman po sinisiguro ng EDD na sustainable po ang mga projects na ito? Of course, we have the regular monitoring. Tapos yung ginagawa natin ay may coaching and mentoring. Ito yung napaka-importante na ginagawa ni EDD kasi through monitoring nalalaman natin yung mga problema, mga challenges na na-encounter ng mga adapters na to or mga beneficiaries. Kinakandak natin yung coaching and mentoring para ma-solve yung problema nila. At hindi lang, yun nga sabi ko, depende rin kasi sa mga sa mga na-encounter nila kasi ang mga problems ay pwedeng technical, organizational. So, meron tayong mga interventions na ginagawa dito para magtuloy-tuloy yung negosyo. Ayan, speaking of challenges po, ano po ang pinaka-challenging na aspeto ng trabaho ng EDD? Paano po ito hinaharap ng division? In terms of challenges, actually lahat ng stages ng enterprise development ay challenging lahat. But kung ang tatanungin is yung pinaka or mas challenging, of course, mag-i-start ito sa establishment. Kasi pag i-establish mo yung isang enterprise, dapat malaman mo muna paano siyang mapapatakbo ng maayos. Kasama na rito yung paghahanap ng kapital nila. Siyempre, kailangan nila ng kapital para dun sa kanilang negosyo dahil ang ibinibigay lang naman ng PhilMec ay yung mga facilities but not the capital. Pero pwede naman silang i-link sa mga funding institutions.
isa pang challenges dito sa startup na tinatawag ay kung totally wala pa talagang business o wala pang background sa pagpapatakbo ng negosyo yung isang enterprise. Another part din na medyo challenging sa mga startup ay yung pag-source nila ng raw materials nila. And then aside from sourcing the raw material, of course, yung pagmamarket, paano nilang imamarket yung ipoproseso nilang mga products nila. Yeah. Kung yung kay Ma'am Che ay nakapokus dun sa startup, sa akin ang challenging kasi na nakikita namin dito yung sustainability. Though meron na silang nakapag-adapt na sila, medyo nag-grow na ng konti. Pero dumarating yung time na na hindi nila nasusustain. Ang dami ng mga ganito, co-ops, women groups na maganda nung umpisa and then nagkaroon ng problema, hindi na na-sustain. So ulitin ko lang yung problems na na-encounter nila. Some are technical, yung meron silang technology na na-receive, nagka-problema, hindi na nila alam gamitin, gano'n. Some are organizational yung nature ng problems. So ang ginagawa ni EDD dito ay nagtatap kami ng mga providers para maayos yung conflict doon sa organizations. Kung hindi namin kaya. Pero minsan ginagawa rin ni EDD yun na ayusin yung mga problems. So sustainability is a very challenging aspect noong mga projects ni EDD. Hindi lang sa regular projects, no, even sa RCEP, no. Kasi ang lalaki nung pinamimigay natin, tapos parang nakakalungkot dahil sa umpisa nag-operate and then after ilang panahon nawala na sila. So yun yung challenge actually sa EDD na napakalaki kung paano nating i-sustain itong operation ng mga beneficiaries or mga adapters natin. Alright, so yun po And there we have it, mga Karadyo Agri. Nalaman po natin sa episode natin ngayong hapon ang Enterprise Development Services ng ating ahensya. Bago po tayo tuluyang magpaalam, baka po may nais po tayong batiin o i-share para po sa ating mga Karadyo Agri. Ma'am Sherry, Sir Danny. Magpapasalamat po kami sa lahat ng naging viewers natin. Of course, yung ating mga staff dito na nakaalalay sa amin ngayon. And inaanyayahan po namin sila na patuloy na subaybayan yung mga susunod nating episodes. Kasi sa mga susunod na episodes, dito na yung mas malalim na mga talakayan tungkol sa mga specific na projects and activities ng Enterprise Development Division. At sa mga discussion na yon, makikita nila kung paano silang kikita kung sila ay nag-a-adapt ng technologies or kung beneficiaries sila ng technologies ng PhilMec. Yeah. Sa mga adapters or mga beneficiaries ng mga PhilMec technologies o maging sa RCEP or sa CFIDP, ang kilang naman dyan kung may problema, sumulat kayo sa PhilMec. Iparating nyo yung inyong mga problema at lalo na kung enterprise-related ang problem ay willing ang PhilMec na pumunta sa inyo. Ayan po. Para tulungan po kayo. Letters lang po. Okay, kasi part po ito ng ating procedure na letters po sa aming director at siya naman po yung magpa-farm out sa amin yung instruction, and you can rest assured na talaga pong yung mga assistants ng PhilMec, of course with the support ng aming mga higher ups ay andoon at naka-ready para sa inyo. Okay po po yan. Thank you so much po, Ma'am Cherry and Sir Danny. Ayan po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Talaga naman po napakinggan natin na mula po sa umpisa hanggang dulo ay narito pa rin po ang PhilMec at ang Enterprise Development Services sa mga concerns po pagdating po sa ating mga agri-technologies at ganun din po sa agri-negosyo. For more information about Radyo Agri sa mga programs, please visit our social media accounts and YouTube channel Radyo Agri 90.1 FM. For our text line, it's 0962-119-7445. Ayan, muli po kami ang inyong makakasama sa programa Tekno Negosyo, Teknolohiyang Gamit, Negosyong Sulit. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin pong ngayong hapon. Muli po ako po si Shaira Jam Lacson. At ako naman po si Ms. Rhea Blanca Cariaga mula sa Enterprise Development Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec. Abangan niyo po kami sa aming next episode dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan.
Thank you so much. Narito na ang Tekno Negosyo, mga pamamaraan, kasanayan, suporta at kwento ng tagumpay sa negosyong agrikultural gamit ang mga makabagong teknolohiya. Abangan ang programang Tekno Negosyo. Teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Every other Friday, 2 to 3 p.m. dito lamang sa Radyo Agi 90.1 FM, Filmek.